Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon. In front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo, at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe, ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi ka naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus.
Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo. Sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Tandaan po natin mga kapatid, na nanglikhain tayo ng Panginoon. Sa palagay ko lang nakatakda na rin ang ating kamatayan. Parang isang kandila na nang minanufacture. Alam na nung nag-manufacture niyan, na kapag sinindihan mo yan, ilang oras o ilang araw lang ang itatagal niyan. Kaya sana, bilang mga tao ring liwanag ng sanlibutan ito, na sumusunod kay Kristo, pagliwanagin natin ang buhay natin. At wag lang nating iasa na ang magliliwanag lamang para sa buhay natin ay ang kapwa natin. Tandaan natin, kung may mga taong nagliliwanag para sa atin, kailangan din nila ang liwanag natin. Hindi po pwedeng sila lang ang magliwanag para sa atin. Dapat para sa kanila, tayo din. Alam nyo, iniisip ko maglagay ka ng isang kandila sa gitna ng isang kwarto na nadidirimlan. Yung madilim na madilim talaga. Yung isang kandila lang. Hindi kaya nakaka-apekto yung nag-iisa lamang siya para mas maupo siya. Kasi kung may isip lang yung kandila, parang, pipilitin ko, dapat maliwanagan ko yun. Hindi ko na kaya, hanggang dito lang ang liwanag ko. Gusto ko maliwanagan ko rin yun, pero hindi ko na kaya. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong gawin na mabuti sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng pamilya ko. Hindi kaya kung ang isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo, siyang laging nagsasakripisyo, siyang laging nag-iintindi at nagdadala ng mga problema sa pamilya ninyo, hindi kaya kapag siya lang, mas umiikli yung kanyang buhay, mas humihina siya, kasi na-stress mas umiikli yung buhay niya, lalo pat kapag wala siyang nakikitang magandang resulta sa kabila ng liwanag na binibigay niya. Kaya ko sinabing, ikaw rin pwede kang magliwanag para sa buhay niya. Lalong-lalo na kung ibibigay at papakita mo ang inaasahan sa iyo ng Diyos at ng kapwa mo, lalo tigit ang mga taong mahalaga sa iyo. And just imagine, kung yung isang kandila, madadagdagan pa ng isa. Kung yung dalawa, madadagdagan pa ng 3. Kung yan ay madadagdagan pa, hindi ba, mas magiging madali para sa maraming kandila ang pagpaliwanagin ang buong kwarto. Ganon din sa pamilya. Ang sabi ko nga, wala namang magagawa, talagang may mag-i-step up sa kapabayaan ng iba. Pero iba, syempre, mas magiging madali ang lahat kung may kadamay siya, kung magkakasama. Mahirap yung ikaw lang yung nagdadala ng lahat para sa pamilya. Yung ikaw lang ang nagliwanag para sa kanila. Mahirap yon. Pero hindi masasayang yon. Hindi man makikooperate yung mga mahal mong niliwanagan ng buhay mo. Sa pagdating sa langit, paliliwanagin ka ng Panginoon. Sabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Samantalang yung mga taong hindi nagliwanag sa buhay at sa mundong ito, ilalagay sila ng Panginoon sa lugar kung saan wala talagang liwanag, doon sa impyerno. Kasi galit ang Panginoon, hindi lamang sa gumagawa ng kasamaan, kundi sa mga taong inaasahan niyang gumagawa dapat ng kabutihan, pero ang pagkakataong gawin niyan ay sinasayang. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, naasaksakan ng ice pick. Siyempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo.
Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang mag-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon. Biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo. Abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabi ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, wag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero wag namang million years. Wag patatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa'yo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan. Sino ang mali? Sino ang tama? Hindi. Sino ang unang makaalala? Teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag kang magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may kailangang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasa sayang. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera may nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin. May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda Bili ka na. Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Hindi na yung sa pagbili yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka na-disappoint ka okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun.
Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you, or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it, you'll feed it. Ay nako, you'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihikante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo akong magigante para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa iyo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa Kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa Kanya lang. Amen. Pagpapatawad ang isa sa mga turo ni Kristo na madalas niyang sinasabi sa mga tao. Sapagkat kung tayo daw ay nagpapatawad, patatawarin din niya tayo. Pero kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin niya tayo patatawarin. Sabi po ng ilang psychologists, yung anger daw is just a secondary emotion. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo nasaktan, yun yung una nating nararamdaman. Tayo ay nasaktan. Tayo ay na-hurt. There is pain. Yung anger daw is just a secondary emotion to cover that pain, to cope up with that hurt. So parang defense mechanism. Now, humingi man ng tawad sa atin o hindi, yung taong nag-aasala sa atin, either way, para makakope up lang tayo sa pain at sa hurt, we choose to stay angry. At yun po ang mali. Yun ang mali. Kasi kapag nagkakaganon, mas nananatili yung pain, mas nananatili yung hurt, at ang resulta, anger. Doon na nagiging mali. Walang masama sa magalit eh. Pero yung alagaan mo, susugan mo, panatilihin mo, doon na nagkakasala ang tao. So nasa choice talaga natin eh. Yung pagtatanim ng galit, ito ay activity ng ating isip. Kasi yung masaktan tayo tulad ng ibang sakit o pain, mawawala at mawawala eh. O sino ba dito ang namatayan na ng taong pinakamamahal niya? Napakasakit nun. Pero nawawala din naman at nababawasan paglipas ng panahon. So, ganun din yung pain ng ginawa sa ating kasalanan. Mawawala yan. Or at least, kahit pa paano mababawasan o gagaan. Pero kapag we willingly choose na panatilihin at alagaan pa yung
pain na yan, again, magre-result to full-blown anger yan. And so the painful truth is, tama, sinaktan tayo ng ibang tao. Pero ang patuloy na sumasakit at nananakit sa ating sarili ay tayo mismo. Sabi nga, the first victim of unforgiveness is not the one needing or asking forgiveness, but we who refuse forgiveness. Kaya po kapag sinasabi ng Panginoon na tayo magpatawad, wag po nating iisipin that He is being inconsiderate on His part. Ang totoo, iniisip ng Panginoon ang ating kapakanan sapagkat ayaw niyang mamatay tayo sa ating sariling lason. And that is true. Kasi ang pagtatanim ng galit ay parang paghahanda, pagtitimpla ng lason na gusto nating ipainom sa kasala sa atin. Pero alam nating mali eh. May takot din naman tayo sa Panginoon eh. So hindi natin ipaiinom. Pero imbis na ating itapon, tayong umiinom. O di ba katangahan yon? Hindi, ikaw na ngayon nasaktan eh. Di ba? Ikaw pa ba ang pipili araw-araw na patuloy kang masaktan? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang tanga. Magpatawad ka. Yung pagtatanim ng galit ay activity ng isip. Yung pag-aalis ng galit, activity rin niya ng isip. So kung nararamdaman mong hindi ka pa handa, basta willingly choose to forgive hanggang sa makapagpatawad ka na ng lubusan. Alisin mo yung galit at wag na wag kang gaganti. Yun ang wag na wag mong gagawin. Sapagkat walang maidadagdag sa iyo, may maibabawas pa ng malaki. Kaya nga diba, madalas ang sinasabi natin sa mga nagawa ng kasalanan na may katuwiran, do not stoop down to their level. Huwag kang bababa sa level nila. Kasi yung nakagawa sa iyo ng kasalanan ng mali, yun talaga ang bumababa ang level. So huwag kang gaganti sapagkat kapag gumanti ka, bumababa ka sa level nila. Huwag kang mag-alala, hindi naman natutulog din ang Diyos. Siya ang gaganti para sa iyo kung kinakailangan gumanti. Yun naman din ang kanyang sinabi. Baka kasi kapag tayo mismo ang gumaganti, sabihin ng Panginoon, ay ikaw na. Pero pag siya, alam natin na ang kanyang ganti ay makatarungan at mararamdaman talaga ng sa atin ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga nagmamataas. Ito yung mga gumagawa sa atin ng pagkakasala, lalong-lalo na yung mga hindi humihingi ng tawad. At itataas na yung mga nagpapakumbaba. At ito, yung kahit may katuwiran ka, kahit nasa tama ka, hindi ka gaganti, at pipiliin mo pa rin magpatawad. Yes, kung kinakailangan ihabla, kung kinakailangan idemanda mo, ihabla mo. Pero wag mo gawin yung ikaw ay gumanti. Alisin mo yung galit sa puso mo. At kapag nagkaganon, tataas ka sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Kasi mas natutulad ka sa Kanya. Siya naman ang may sabi nun na kapag tayo ay nagpapatawad, tayo mas nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ay mas nakakatulad ng Diyos. At kapag tayo nga po ay nagpapatawad, hindi lamang sa inaalis natin ang galit sa puso natin na siyang pwedeng mas magpahirap pa sa atin, kundi mas mararamdaman natin at mas nagkakaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos bilang Ama natin. May bashers ka ba? Yung pirmis na may naipipinta sa iyo. Yung kahit anong sabihin o gawin mo ay may nasasabi against sa iyo. Well, hindi ka nag-iisa sapagkat marami ding bashers si Kristo. In fact, sa 3 taon lamang, yun lamang ang kunin natin ng kanyang public ministry, hindi na mabilang yung mga instances na na-criticize siya, na na-bash siya. Na-bash siya nung unang mangaral siya. Sino ba yan? Hindi ba anak ni Maria yan? Ang mga kapatid niya ay nandi dito, di ba? Bashing yun. Sapagkat nilalait nila ang Panginoon. I'm sure na-bash siya nang tawagin niya at piliin niya ang mga alagad niya. Lalo pat may mga ilan sa mga alagad niya ang questionable naman ang karakter talaga. Binash siya. At pagkatapos nun ay nagpatuloy uli siya
Ganun sana. Masaktan man tayo, malungkot man tayo, laban uli. Gawin pa rin natin ang ating mga mabuting ginagawa. Huwag tayong tumigil dahil lamang may mga bashers sa buhay natin. Tandaan po natin na ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ay isa sa mga primary weapons ng demonyo upang i-stop tayo sa ating mga mabubuting ginagawa at sinasabi bilang Kristiyano. Ngayon, kung mag-stop tayo, kung magpapa-apekto tayo, kung hihinto tayo sa ating mga mabubuting ginagawa, so sino ang panalo? E di ang diablo. Sino ang talo? E di tayo. Kaya sana tulad ni Kristo, tayo masyadong pa-apekto. Pero isang malaking paalala ito, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Siguraduhin natin ang ating mga ginagawa at sinasabi ay makatuwiran, mabuting talaga. Tansyahin mo kung yung mga bashers mo ay mga agents talaga ng demonyo. Baka naman agents ni Lord ang mga ito. Yes! I believe hindi lahat ng pangbabasya ay masama. And I believe kung may mga pinapadala ang diablo upang i-bash tayo sa paraang negatibo, may pinapadala din naman si Lord ng mga tao sa buhay natin upang i-bash tayo sa paraang positibo. Baka padala ito ng Diyos upang itama tayo. Paano ba natin masisigurado na ang pambabash o kritisismo na na-receive natin ay galing sa Diyos at di sa diablo? Una, kapag ang concentration ng bashing ay sa pagkakasala na nagawa natin at hindi sa pagkatao natin. Kapag ang hinuhusgahan ng pangbabash ay hindi tayo, hindi ang karakter natin, kundi yung kasalanang nagawa na. Kapag ang na-degrade sa criticism o sa bashing ay hindi yung pagkatao natin, kundi yung kasalanang ginawa natin. Natatandaan ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya, mayroong isang tao doon. Siya lang naman, bukod tangi. Ang daming nasasabi sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag nagsisermon ako, nagbabago-bago pa yung boses ko. Pati ba naman yun, ay style ko yun. Siya lang naman, tanging siya lang naman. At pakiramdam ko sa kanya, malayo ang loob niya. Pag ako'y kausap niya, parang hindi totoong tao yung kausap ko. I mean, napaplastikan ako. Pero alam po ba ninyo, unfazed lang ako. Ibig sabihin, steady lang. Hindi ko alintana. Hindi ko pinansin. Hindi ako masyadong apektado. Bakit? Nakaw kahit sabihin ko yung pangalan di naman yun kilala. I mean, kung sasabihin ko at makikilala ng mga taong nanonood ngayon sa akin sa parokyang pinanggalingan ko, oo nga, Pader, tama ka. Ako, Pader. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kami rin ginaganyan niya. So, alam niyo yun, kung mabuti ang pakikipagkapwa-tao noon, kung maganda ang karakter niya, lalong-lalo na sa mga kaparokyaan namin, doon ako mababazar Doon ako mag-iisip, baka totoo yung sinasabi niya sa akin. Kahit nag-iisa lamang siya. Kasi mabuting tao naman siya. Kaya naisip ko noon, hindi ko na kinakailangang isipin pa. Mabilis ako nakapag-conclude, hindi, okay lang. Kasi walang moral authority yung nagsasabi. Kapag ang tao na nagbabash sa'yo at nagpapaalala sa'yo, lalo pat ang focus, again, yung unang punto, yung pagkakasala na ginawa mo at hindi yung pagkatao mo, ay mabubuting tao. Makatuwiran, makatarong. Ay, ibig sabihin, nasa mali kang talaga. Ang problema kasi sa atin pinagpipilitan natin na tama tayo, gayong mali na pala tayo. Ang isang magandang paraan at palatandaan na ma-realize mo, ay mali na sigurado yung ginagawa ko. Lahat na nagpapaalala sa akin ay mabubuting tao. Mabuting tao naman yung asawa mo. Mabuting tao naman yung anak mo. Mabuting tao naman yung magulang mo. Mabuting tao naman yung kapatid mo. Wala namang masamang tinapay. Wala namang masamang ugaling pinakita sa iyo. Ay most likely yung sinasabi niya na nasasaktan ka, ay totoo. At yun ay para talaga sa ikabubuti mo. Totoo naman yung mga nang bash kay Pura, lahat naman tayo makasalanan. Pero sinisigurado ko na maraming mga naapektuhan na kung kasalanan na pag-uusapan ay konti lang, maliliit na kasalanan lang. Mga banal na tao naman ang lubhang naapektuhan sa ginawa niyang yan. Yun ang mas naapektuhan yung mabubuting tao at walang kinalaman kasi wala naman din kasalanan. Kung paanong kapag nagloko yung asawa mo, gagantihan mo ng pagluloko o kaya gagantihan mo ng masama ito. Sinong maapektuhan? Yung asawa mo
Oo, konti. Pero ang mas maapektuhan, yung mga anak ninyo. Wala namang kinalaman yung mga anak ninyo sa problema ninyo. Kapag pinagpakitahan mo ng hindi maganda, yung kapatid mong nagpakita ng hindi maganda sa'yo, apektado yung kapatid mo na pinagpakitahan mo rin ng hindi maganda? Yes, pero konti lang. Ang pinaka-apektado ay yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa pagkakagalit ninyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Pag pinakulong mo, yung isang tao na po pwede mo namang patawarin at humihingi naman din naman tawad sa'yo. Sino ang mas apektado? Siya na ipakukulong mo? Oo. Pero ang mas at pinaka-apektado, yung pamilya niya na umaasa sa kanya, na maapektuhan talaga kapag ang taong ito ay pinakulong mo. Ang pinaka-apektado ay yung wala namang kinalaman. Kaya mas nagiging mabigat ang ating kasalanan kung ito ay ating kinatitigasan o mas pinaninindigan. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo ang inaapi at binibiktima o nabibiktima kapag tayo nasa mali na. On the contrary, tayo ang lalampasan ng aapi at ang bibiktima kapag tayo ay nasa mali na pero tayo nagmamatigas pa. Sino bang nagmamatigas sa kasalanan kundi yung mga taong mayayabang? At yung taong mayayabang ang siyang may gana lang din naman na mang-api at mang-biktima ng sino man.